magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So panibagong araw, panibagong video tayo ngayon. Share ko lang mga idol sa inyo yung ating ginamit na regulator. Yung last time na pumutok tayo mga idol ng MK004 and yung plinking ni Bunso gamit yung unit niya mga idol. So ito mga idol, meron tayo ditong explaining natin kung paano to gamitin and anong design niya. Siguro subukan natin i-tear down. Tingnan natin kung ano nasa loob mga idol ng unit. Then kung ano pa may pumasok sa utak natin mga idol. So ayun, stay tuned lang kayo dito sa video mga idol. Papakita natin itong ginamit nating reg mga idol. Yan. So ito na mga idol. So ito yung ginamit nating regulator. Ito mismo yun mga idol. So inalis ko siya sa unit. May gagawin tayo. So at least dito babaklasin ko na rin lang naman. So pakita ko na sa inyo mga idol. I-share na natin sa inyo. Ito yung kanyang regulator. So napakaliit lang po. So bali ito lang po yung lalabas sa ating unit. Kasi ito mga idol sa tank. Then ito naman mga idol sa receiver. So napaka-exe. So ang kagandahan dito mga idol sa mga compact units, kasi mas papaiksi nyo mga idol yung tank space nyo. So sa tingin ko kung dati kang naka 0.36 liters lang na tank, baka pwede mo nang i-upgrade sa 0.5 kahit hindi lalagpas yung inyong tank mga idol. So hindi ganun siya kahaba. So what's in the box mga idol, meron tayo dito mga idol ng ito authorized cricket, and syempre hindi mawawala mga idol itong sticker sa West Hunter Rob Rental Pipe. Ayan mga idol. So napalaro na natin ito mga idol sa paraffol ni Sir Rob. Yan. So sa mga interested po ng paraffol mga idol, so meron din siyang mga kasama. So ito mga idol, meron tayo dito makikitang brass, yung bilog na yan. So explain din natin yan mamaya, din counting o-ring etc. Actually nagamit ko na to at may video sana ako dito mga idol before, pero siguro mas ngayon mas naintindihan ko yung unit. So eto mga idol yung unit na explain natin. So dito mga idol, meron tayo dito fill port, meron tayong gauge, and meron tayo nito. Ito mga idol, yung aba ito. Ito mga idol, isang bleed valve or bleeder mga idol. Kung halimbawa gusto nyo empty yung tank nyo at lilinisan nyo halimbawa, pwede nyo dito i-unscrew mga idol ito. Then sisingaw na po siya. So ginawa ko siya kanina para matanggal ko sa unit ko. So meron ito mga idol, ito papasok itong brass na makikita nyo, or copper ata ito, copper. Yes, copper mga idol. Diyan papasok yung copper mga idol. So siya yung nagsiseal dito sa may screw na ito mga idol. So etong o-ring, meron siya ditong o-ring. Then meron tayo dito mga idol, mapapansin yan, may butas po yan dyan sa neck, dito mga idol sa mismong neck. So karamihan siguro sa atin mga idol, yung ginagawang o-ring or pag-seal sa ating receiver mga idol is dito natin lalagay yung o-ring, which is dito po mga idol sa unit na ito mga idol, hindi po yung pwede, hindi po siya applicable doon. So dapat po yung receiver or lalagyan natin ng regulator mga idol is meron po siyang upuan nitong unang o-ring na ito. So kung wala man pong ganyan, sabi nga sa atin ni Sir Rob, mas maganda magpagawa na lang ng plenum kahit 1 inch na meron pong upuan nito. So yung design namin ng offset na para bumaba yung tank, siguro pag nag-produce tayo noon or pag nagkausap ko si maker, lalagyan na namin ito para just in case na gagamit ng kung anong regulator, meron na pong unang upuan. So yun ang pinakamaganda. Then meron ito mga idol, kasing butas na to, yung purpose niyan mga idol, sisingawan po yan. So yung nangyayari dyan mga idol, pag halimbawa mga idol, sira po yung o-ring natin sa loob. So yung mangyayari mga idol, yung tank pressure natin is pupunta po dito. Pag may seal po ito mga idol ng o-ring, o linagyan nyo ng o-ring dito mga idol para dun sa receiver nyo, yung mangyayari po dyan mga idol, papasok po lahat ng hangin dun sa plenum nyo mga idol. So dun sa plenum nyo, kung 3,000 yung tank nyo, pupunta po yung 3,000 dun sa plenum nyo. So medyo delikado po yung ganun, kasi baka hindi po kaya ng receiver yung ganung klaseng pressure. So hindi natin alam yung susunod na mangyayari dyan mga idol. So
Anyway, sa unit ko mga idol, linagyan ko siya ng ganito pa rin yung o-ring pa rin kasi nga wala tayong o-ring seat dun sa ating unit mga idol. So nagpapagawa tayo kay Sir Butch ng pyesa ulit na para may o-ring seat para dito. So specific para magamit natin ito ng maayos mga idol. So pero pwede naman natin gamitin yon just in case yung yung system ng mga idol is once na sumingaw po yung inyong regulator dito o nasira po yung o-ring ng piston, yun na po ang bibigay. So yun ang problema. So dapat pag halimbawa sumingaw man o napansin nyo umaakit na yung output nyo, kasi ganun pa rin yung ginawa nyo mga idol, is mainam na buksan nyo na lang dito. So pasingawin nyo na lang talaga para hindi na po lumala yung problem. So pero ito mga idol, gusto kong diskartehan ito. Kung napapansin nyo dito, ito po meron siyang butas dito na ayan mga idol, yung kinakagatan po ng ng tools para dito, para mahigpitan nyo po ito mga idol. So ito mga idol, na pinaplano ko dito mga idol is butasan din po ito. So bala ko siyang butasan, kaso napakaliit po niyang butas na yan para po magaya natin. So hindi ko po alam kung ilang point yung drill dyan mga idol. So pwede ko sana yung gawin o gayahin mga idol dito sa labas. So hindi ko pa alam kung para at least kahit maglagay ako dito ng o-ring, kung sumingaw man yung aking o-ring dito sa loob, dire-diretso po lalabas pa rin po siya. So wala tayong problema kahit mayroon tayo ditong o-ring. So pero hindi ko alam kung gagana yan mga idol. Siguro may certain sukat yan mga idol na dapat dyan lang talaga siya nakapwesto, kaya dyan nilagay mga idol. So bala ko rin sana, kung masukat ko ito, bala ko rin sana habulin yan mga idol ng drill galing dito sa may butas na to, tapos papunta dun kung nasan siya mga idol. Yun ang bala kong habulin yan. So para at least just in case na madampian lang niya yung butas mga idol, pag sumingaw na yan, dire-diretso na yan dito sa labas. So ayun. So ito mga idol yung kanyang setup. So dito naman mga idol, meron tayo ditong lock knob. Ayan. Ito mga idol, yung hihigpitan natin, ito mismo yung hihigpitan natin once na sure na po tayo sa ating output reg. So meron din siya mga idol kasamang tester. Pag bumili ka nito, siguro kasama ito kasi kasama to sa box mga idol. Meron siyang ganitong tester. So at least kung merong tester, mas maganda na yon mga idol, para hindi tayo sinahihirapan magbomba pa naghahanap po tayo ng output natin. So inalis ko din ito para lagyan ko ng at least mga 1780 PSI o 18 PSI mga idol ito, kasi napakalambot pa rin ng valve natin o hampasin yung valve natin mga idol dun sa unit. So kailangan ko siyang bumaba, kailangan ko itong taasan at lakasan yung valve spring lang mga idol. Napakalakas pa rin kasi talaga. So ayan mga idol, ito try natin ito, then subukan natin mga idol, pakita sa inyo yung piston and paano ito mga idol tanggalin. So paano ito buksan. So kung napapansin nyo yan mga idol, meron dyan butas sa gitna. So eto meron ako dito mga idol na screw. Eto mga idol, nakuha ko mga idol sa scope mount. So kasya po siya dito. So kakailanganin natin yan mga idol, yan kasya po siya. So kakailanganin natin yan mga idol para sa paghila po ng kanyang piston, para makita nyo. So sa pag-alis naman ito mga idol, meron siya ditong parang clip lock, ewan mo kung anong tawag dito, yan. So tatanggalin natin yan. Diba? Hindi ko lang dito na sa cellphone. Ayan. Tapos kunin natin itong piston. So pag aalis kayo ng piston mga idol, taktakin nyo muna ganyan para yung mga disc or pumasok po sa kanyang piston, para hindi po tayo dito. Ayan, napakalambot lang naman niya hilain. Ayun, may naiwan nga dito yung piston. Ayun ang disc. Lagay ko lang dito para makita natin lahat. Ayan. So ito po yung kanyang disc assembly mga idol. So meron siyang tiga-apat na magkakaharap, bale dalawang magkakaharap, tatlong piraso, tatlong set. So 12 ito.
So, yung kanyang acetal naman mga idol, kung napapansin yan, o kung hopefully nakikita yan mga idol, is hindi po yan acetal na flat. Siya po ay bilog, bola. Bola yan mga idol, oh. So, kaya siguro maganda yung recovery niya, and maganda rin yung seal niya. Kasi bola siya mga idol. So, saktong-sakto siya dito sa lapagan ng piston niya. Ayan, sa loob. So, ganito lang mga idol. So, ito mga idol yung nasisira na o-ring. Para pag nasira ito mga idol na o-ring, yun ang lalabas dito sa may butas na neck part. So, ewan ko lang kung ito, basta pag may nasirang o-ring dyan mga idol, kahit alin dyan sa dalawang yan, ipapasok po sa ating receiver, just in case na linagyan nyo ito. Kung linagyan nyo ito ng o-ring para masil po. So, ayan, ito yung isang magandang klaseng piston. Maliit lang siya mga idol, pero napakalupit din ng ganyang recovery. So, napakabilis po ng kanyang speed recovery. So, try natin ito mga idol. Ito meron tayo ditong dalang tester o gagamitin. Ito yung tester ko mga idol. So, naka-digital gauge ito. So, hahabulin ko kasi dito mga idol at least 1,800. So, tingnan muna natin yung output niya, then tingnan natin kung kaya natin habulin yung 1,800 FPS mga idol. So, aakyatan ko lang mga idol, then hopefully matune ko din yung aking unit for slot mga idol para sa RP barrel mga idol. So, hindi ko pa po nasusubukan. So, ayan. So, ayan. Tignan natin. Ayan, 0-0 po yung kanyang output. So, try natin. Dito kayo mga idol sa ating dapat para masubukan natin ito. So, maganda din talaga meron ganitong tester. So, meron pa tayo dito mga idol na tank. So, meron tong laman na nasa 3,600 PSI pa. Ayan. So, ito yung ginamit natin. So, gagamitin ko na rin lang naman mga idol para mag-charge po tayo ng ating magkakarga din ako nito bukas. So, ngayon gamitin na natin. Subukan ko kung okay na siya sa ating so, kakarga natin to ng 3,000. Kita natin. So, try natin. Tingnan yan. 3,000 na po yung laman niya. Check natin. Bilisin ko to. So, 1,782 na nga. So, halos hindi ko naman siya, barak ayoko nang gawin. So, 1,782 mga idol. So, ito po yung kanyang set niyan. Kasi, ginalaw ko pala siya kanina mga idol. Pinihit ko kanina ng ilan bago ako nag-video. So, anyways, ibalik natin. Subukan natin mga idol kung ilagay natin sa mga kahit 2,000 siguro. Try natin. So, ito, maganda dito kasi ito may video. So, ang pag-adjust dito mga idol, kailangan natin itong luwagan para mapihit po natin ito. So, in my case, kailangan ko yung tools. Try na. Ayan. So, kailangan natin ito luwagan mga idol para mapihit natin ito. Na itong pihitan niya. So, try natin mga idol. Pihitin ko ng tapos ibalik natin. Ganyan. So, ang pagpihit dito mga idol, kung ito ganyan nakaharap sa inyo. So, pag pinihit nyo siya ng paganyan, palabas. So, lalabas yan. Tataas po yung inyong output. So, pag pinihit nyo po ng pabalik, paganyan, is bababa rin po yung inyong output. So, subukan natin. Try natin mga 1,850 siguro. Akit na natin kahit mga 1,850 para
try din natin sa unit natin kung pwede na po siyang magbitiw ng ano, ng slug. Mataas na nga yung ano, lumakas yung unit natin mga idol, hindi po siya bumaba. So, kargaan ko lang. Ayan, try natin. So 1760. So 1760 pa. So kailangan natin talaga ulitin yan. Parang bumalik kasi kanina. So minsan mga idol, parang bumabalik siya pag pinipihit mo ito. Pag binabalik mo ito, parang sumasabay siya minsan. So bukan natin. Isang kagandahan dito kasi meron ka na pong tester. So, hindi siya tayo mamumblema magbomba ng magbomba. Pero sa walang mga tester, mga idol, ang ginawa ko dun sa unit ko, linagyan ko po ng hole ng MP lights. Yung tank. Pinuno ko yun. Saka ko binombahan dati. Nung gagawa tayo niyan. Ayan. So, nasa 1,850 na tayo, mga idol, sakto, 1,854. So, ito na po yung gagamitin ko, mga idol, para sa aking unit, mga sir. Ayan o. 1,056, 1,856. Ayan. So, siguro gusto man na to para magbitaw ng kahit 980 feet per second para sa pellet or sa slug, mga idol. Sa slug siguro kaya na nito at least mga 880 feet per second. So subukan ko lang mga idol kung kaya ko pang ipitik ng kahit mag 980 sana yung slug natin. Pero ito muna na 180, tingnan ko yung max velocity ng ating unit. Then pag hindi pa ako kumbinsido, then susubukan natin yung yung taasan pa ito. So, ayan mga idol. So, ito po yung MK1 galing kay Sir Rob Rendell 5 na regulator. So, ayan. Napakaganda po nito mga idol. So, halos ang bilis nito ng recovery nito mga idol. So, papakita ko sa inyo yung video mga idol ng kanyang speed recovery. So, yun. So, try natin yung speed recovery. So, hopefully nakikita sa camera. Lang kukurap. Isa pa. Ayan. Napakaganda po ng kanyang speed recovery. So yun nga mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. So thank you po sa mga nanonood. At sa mga interested po ng paraffle mga idol, so meron pa po akong nakasalang mga idol na yung Heng Smart Digital, yung Heng PCP compressor, and meron po tayong Vortex Marksman. So Victor Optics Marksman mga idol, and meron din tayo mga idol na Pelstar pellet mga idol para sa ating raffle. Ayan mga idol, maraming salamat. Meron pa tayong susubukan mga idol, yung Asbook pellet mga idol. So abangan nyo yun mga idol. Try din natin yun yung quality, then subukan natin downrange pag nagkaroon tayo ng oras. Then yung Pelstar mga idol, pagdating nun mga idol siguro next week, baka next week nandito na yun mga idol. So pagdating nun, subukan din natin yung Pelstar mga idol kung maganda din tumama. So marami sa ating nagtag or nag-comment mga idol or nag-share ng kanilang experience sa Pelstar mga idol. So napakaganda daw. So try din natin yon and tingnan natin kung ano ang quality niya mga idol. Then sa susunod kong video yung araw mga idol, susubukan natin yung quality ng Asbook. So titingnan din natin dito yung Asbook, yung timbang niya and yung head size niya. So katulad ng ginawa natin dun sa JSD pellet mga idol. So nabikwas ko yung JSD pellet mga idol hanggang 190 yards mga idol sa mismo na sito. Ayan mga idol. So tumama naman tayo mga idol. Pero yun nga, pag ganun nakalayo mga idol talaga is hindi na talaga tayo, hindi na maganda para sa pellet. So tatama ka rin, pero syempre hindi na po siya ganun ka-accurate or ka-precise para sa ganung distance. So tsaga-tsaga lang,
kung talagang gusto mo lang mag-aksaya ng pellet, so pwede nyo yung subukan mga idol. Pero advice lang kung pellet tayo mga idol, siguro mga idol hanggang 100 meters to 130 nga, hirap na din mga idol, pero kaya pa naman. So ayan mga idol, so as much as possible, pag long range na tayo is talagang may heavier projectile. Ayan mga idol, shout out po sa inyong lahat mga idol, thank you hanggang dito lang mga idol, take care, God bless, peace out.